Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to talk about my battle with postpartum depression. So this is gonna be a series of vlogs about my postpartum depression, battle with it, and I may have to split this into 2 parts or maybe even 3 kapag sobrang tagal. I aim to shorten my videos to at least 15 minutes. Syempre, I recognize na attention span natin minsan pag sobrang tagal baka I have very important messages to convey. So, hopefully, mai-relay ko ng maayos. I had to ask my parents and my siblings to watch this documentary na binabanggit ko na sa mga previous vlogs ko, yung The Truth About Postpartum Depression When the Bow Breaks. Cause, napakagandang documentary nun. And I will be sharing some details once again na not even my parents and my siblings baka hindi nila alam na pinagdaanan ko. Well, they were aware na I had to go through the postpartum depression and survive it, pero may mga details na i-share ko ngayon in the hopes of creating awareness and how serious this issue is. So once again, kailangan ko i-muster yung courage para gawin to, pero I am more than willing to do this just so hopefully malaman ng mga tao na this is a really important issue, and even though napapag-usapan siya, parang hindi pa rin siya ganong sobrang napapag-usapan. So, before I start, once again, this is not meant to scare women out there and couples who would want to have kids someday. And another thing is, as I was researching, I've learned na there are different, sobrang daming women na nag-go through this. So, nung panahon na pinagdadaanan ko siya, akala ko nag-iisa ako. Or akala ko nababaliw na ako. But, yung mga women na nag-share ng stories nila dun sa documentary, some survived it, and I'm really happy they did. Some are still battling it, but unfortunately, some lost and didn't win the battle. So, I'll talk about it more as we go on. And this is a very sensitive topic. So talagang i-reiterate ko na lang yung disclaimer ko na I will be sharing things that even my own relatives don't know. Kasi nung talagang when I was going through it, I of course didn't want them to worry a lot about me. So alam din naman ng mga relatives ko, mga tita ko, cousins na pinagdadaanan ko to, lalo na ng baby blues first 2 weeks, but still may mga details pa rin na hindi nila alam. And I'm gonna be putting this out there in the hopes na matulungan yung new moms out there. So when I say new moms, hindi lang first time moms, kasi nga kahit second or third or fourth pregnancy mo na to, pwede mo pa rin pagdaanan ng postpartum depression. So, I hope you come across this video or other videos related to postpartum depression, because the number one and the most important thing that they would need to feel is that they're not alone. Yun talaga yung pinaka-important na message ko. You are not alone in this. I don't want to scare people, but people need to know that this is real and this exists, and that we're gonna be needing all the support that we can while battling this. So I just want to help out women who are suffering from this. So yung docu na sinasabi ko, it's from Real Families. I'll try and see if may lalagay ko yung link sa description box nitong video na to. But yung executive producer nitong docu na to, si Lindsay Hurst, she's also battling postpartum depression and post-traumatic stress disorder or PTSD dahil dun sa postpartum depression niya. It's been 6 years since ipinanganak yung anak niya na si Hunter, pero hindi pa rin siya tapos sa battle niya with postpartum depression. So, tumatagal siya ng ganung katagal.
Ako, I've mentioned na I had to fight this for about a couple of years. And sasabihin ko why inabot ng couple of years. Yung during the 2 years naman, hindi naman lahat yun yung buong 2 years na parang very frustrated ako or hopeless or malungkot lang. There were days and times na masaya naman ako. Pero kaya ako nasabi na 2 years kasi talagang masasabi ko na hindi pa rin bumabalik yung old self ko na sobrang daldal, sobrang kulit, sobrang energetic. Sobrang madali pa rin akong mairita, ma-frustrate, and feeling ko end of the world na madalas ko siyang nararamdaman during those first 2 years ni Maddie. So, postpartum depression, it's not really a continuum. So, nung pinagdadaanan ko siya, first few weeks or months old ni Maddie sa mundong to, as I was researching, akala ko parang stages siya na parang baby blues and then postpartum depression and postpartum psychosis na pinaka nakakatakot sa lahat. But I've just recently learned na hindi talaga siya continuum. So, there are women who would go through baby blues. Ang baby blues nga ngayon parang talagang umbrella term and parang normal stage na lang siya na parang pagdadaanan mo talaga na first 2 weeks mahirap, you're overwhelmed, you're exhausted, you're frustrated, there's a new baby, you feel like you don't know what to do, pero after 2 years parang magiging 2 weeks magiging okay naman siya. So if it lasts for more than 10 days or 14 days and ganun pa rin yung pakaramdam mo, then you might be struggling now with postpartum depression, which I had. Kasi yun nga, iyak pa rin ako ng iyak and I was feeling very helpless even after the 2 weeks ng postpartum depression. So, paano ba siya nag-start? Syempre, nung dinadanas ko pa lang siya, hindi ko naman na-realize kaagad na postpartum depression siya. Syempre, wala nga akong alam first time mom Pero, ngayong nire-recall ko, sa akin, it started on the 3rd day of giving birth kay Maddie. That was about Tuesday night kasi I gave birth Saturday. So, Tuesday night, dumating si doctor sa room and sinabi niya na kailangan niyang dalhin si Maddie for a hearing test. So, nung sinabi niya yun na ilalabas si Maddie, kasi nga si Maddie syempre dede ng dede, ganyan almost every hour, parang I felt a huge relief na yes, kukunin nila si baby, mapapahinga ako, ganyan. And I think they've been gone for about a couple of hours, mga 2 hours din nawala. Pero nung bumalik na si Maddie and bumalik na yung doctor, parang imbis na maging happy ako na nandiyan na ulit si baby, ang naramdaman ko is parang naiirita ako and nafo-frustrate. Lalo na nung sinabi ni doc na tapos na po yung hearing test, okay na, kaso umiiyak na po siya, she's hungry na. So, kanina pa po siya umiiyak. And upon hearing those words na umiiyak and hungry na naman, ang nasa isip ko is, dedede na naman. Kakadede lang yan At saka, kahit 2 hours sila nawala, feeling ko parang mga 15 minutes lang na sobrang bilis. Hindi pa ako masyado nakakapahinga. Dedede na naman siya. So, yun yung naramdaman ko na imbis na maging happy ako makita yung baby ko, parang nairita ako na iyan na naman siya, dedede na naman siya, na sobrang masakit na yung once again, I'm gonna be talking about these issues or things na parang ayaw nating pag-usapan, nahihiyaman tayo, ganyan, pero I'm gonna be straightforward about this. So, my boobs were swollen and bleeding na dahil hindi makalatch ng maayos si Maddie, kaya naging struggle ko rin yun sa breastfeeding ko. Kaya dumating yung time na sobrang natatakot na ako na padedehin siya. So, definitely yung breastfeeding, that was one of the triggers nung postpartum depression ko. Hanggang sa day after Christmas, parang ayoko na talaga siyang padedehin. And sabi ko sa husband ko, mag-formula na lang tayo kasi hindi ko na kaya. Parang maiko-compare ko yung sakit ng breastfeeding ko. Mas masakit pa siya dun sa tahi ko and dun sa 19 hours ng labors ko. Parang siyang yung toothache na pinaglabanan ko during pregnancy. Ganun siya kasakit. So, parang ayoko na. December 26th, day after Christmas, sabi ko sa husband ko, punta kami ng Medical City para makapagtanong
sa pedia, since hindi sumasagot kasi yung regular pedia talaga ni Maddie, kahit sinong pedia na lang, kung anong marirecommend nila na formula milk na medyo malapit sa breast milk kasi nga hindi ko na kaya magpadede. But pumunta kami na Medical City, we talked to the pedia there, and ngayon ko lang na-appreciate na sobrang galing ng pedia nila. Pero at that time, sobrang buwisit na buwisit ako sa kanya kasi feeling ko hindi niya ako naiintindihan. Kasi a lot of times na binring up ko na ano bang magandang formula, pero in his own way, in-encourage niya ako na wag mag-formula milk, na hindi raw nila ini-encourage talaga ang mga moms, lalo na with milk gaya ko kasi madami akong milk. Yun lang kasi, okay, straightforward na, pangit yung itsura ng boobs ko. So, hindi naman inverted yung nipples ko, pero nahihirapang mag-latch si baby kasi hindi pa siya talaga napupull out. So, kaya nagkakaroon ng bleeding, kaya swollen dahil doon. Hindi nakakalatch si Maddie ng maayos because of that. Pero may milk ako. Yung mga lactation consultants sa Cardinal, nung naka-confine pa kami ni Maddie, mamassage nila ako. Pagkatapos sabihin nila, oh, ang dami mong milk. Kaso lang ang pangit ng dede mo. Paulit-ulit sila na ganun. And ayun nga, sabi ko kay Doc na I'm scared na baka hindi siya hindi niya kukuha yung enough na nutrients and enough milk kasi ang payat-payat ni Maddie. She was just about 2.6 kilos nung inilabas ko. Ang laki-laki ng tiyan ko. So, ina-expect ko sobrang laki niyang baby kasi nga lumakas na akong kumain during the 3rd trimester. Pero, isa pa yun sa kina-frustrate ko na parang ang payat-payat niya, yung legs niya and yung tuhod niya parang kulubot sa sobrang payat. So, sabi ko baka hindi naman nakakakuha ng enough sa akin to, mag-formula na tayo. Pero si Doc talagang sabi niya na ang size ng tiyan ni Maddie parang holen pa lang. Dahil days old pa lang siya, and hanggat may wiwi, hanggat may poop, ituloy mo lang yung breastfeeding. Ibig sabihin, may nakukuha siyang enough na milk sa'yo. Kung nagdudugo yung kabila naman. So ako talagang hinahanapan kong rason para sabihin niya sa akin o sige, mag-formula milk ka na. Sabi ko, Dok, parehas na nagbi-bleed, parehas ng swollen, anong gagawin ko? Kapag nagpapump ako, halos pink na yung lumalabas kasi nga may blood na. Sabi niya, okay lang kung ano yung isa na medyo walang masyadong blood. Yun yung painom mo. And I remember we were in the car, it was a sunny day. Sunny days are my most favorite days because I hate the rain. I hate gloomy days. Kahit sobrang init ngayon, I'm sorry, magalit na kayo sa akin, pero sunny days and bright days talaga. Sobrang happy ng vibes ko kapag maaraw. So, it was a very bright and sunny day, pero in the car, while we're on our way home, sobrang lungkot ko at ang sama ng loob ko na hindi ako inadvisean na mag-formula milk. Na sabi ko, hindi naman ako naiintindihan ng doctor na to. Paano naman yung mental health ko? So, ganun yun nasa isip ko. And that was the time na naisip ko, and parang yun yung panahon na parang na-realize ko what depression really is like. Na parang there's something about me na sobrang down, na gusto ko talaga mag-medication. So sabi ko, kaya pala talaga may mga ibang tao na depressed, na kailangan talaga nilang uminom ng gamot para lang makapag-function sila during that day. Kasi ramdam ko talaga na sobrang baba. Sobrang baba ng energy ko. Actually, hindi ko nga siya energy na matatawag So I'm not sure how I'm going to function. So, sleep deprivation, another thing na nakaka-trigger ng postpartum depression ko. So, ayun na, nare-realize ko na there's something wrong. Kasi tulog na tulog si Maddie, and kahit panong sabi sa akin ng friends ko na since tulog siya, sabayan mo, huwag ka muna mag-Netflix, huwag ka muna gumawa ng kung ano. Kapag tulog siya, hindi ako makatulog. So, sayang yung oras, and then bibilangan ko yung oras, yun na naman, mga 3 or 4 hours na naman ang nakalipas, and anytime gigising na naman siya. And every time na malapit na siyang gumising at marinig ko na siyang umiyak, I'm having panic attacks. As in, talagang nagagaganon ako. Ang kailangan lang naman ng newborn baby kapag umiiyak, either papalitan mo ng diaper or dede. Yun lang. Wala pa namang ibang ginagawa yan Tulog, dede, ligo, palit ng diaper, yun lang naman.
Pero for me, parang it was so hard and so overwhelming na parang laging hindi ko alam kung paano ko aalagaan tong batang to. Na ultimong no tinuturuan ako, husband ko ang nagtuturo sa akin kung paano paganahin yung bottle sterilizer niya. May mga feeding bottles kami kasi nga nagplan ako na mag-pump. Although natutunan ko na hindi pala talaga nagpa-pump, dapat parang few weeks early, siguro parang beyond 8 weeks pa, 8 weeks old, tsaka ka magsa-start mag-pump pa lang kasi nga baka magkaroon naman ng oversupply and mahihirapan si baby mag-latch. Pero ayun nga, tinuturuan ako ng husband ko kung paano gamitin yung sterilizer na automatic naman, pero parang ang hirap niyang intindihan for me. Ganun siya. And habang pinapaliguan si Maddie, tinitingnan ko kung paano ginagawa ng husband ko na parang para sa akin too much info na ay pati pala yung pusod niyan at saka yung tenga lilinisin din. So, ang term ko sa kanya niyan na parang yung baby na yan, I didn't feel a connection. Yun yung isa pang strange thing when you're going through the baby blues and postpartum depression. Sobrang hirap kasi parang hindi ko mahal yung anak ko. Ganun siya. We came out of the hospital December 24 in the afternoon. So, pagdating namin sa bahay, I remember my husband had to run some errands and naiwan kaming dalawa ni Maddie. And first time ko siya na kinarga kasi hindi ko siya talaga masyadong kinakarga kasi 3 days pa lang. And yung sa tahi ko nga natatakot ako. And takot ako talagang hawakan siya. So, tinry ko lang kasi nga umiiyak siya. So, tinry ko siyang ihele-hele, ikadal, ganyan. Pero sobrang takot ako talaga. So, sandali lang naman umalis yung husband ko. And then finally, nakabalik na siya. December 24 ng gabi, I was looking through photos sa Facebook, sa social media. Kasi syempre, Christmas Eve na eh. So, everyone celebrating. Alam ko yung mga office mates ko nakasabayan kong mga anak na iyan, may mga new babies din sila posting their photos sa social media, and inggit na inggit ako na sabi ko, bakit sila parang mahal na mahal nila yung mga anak nila, bakit yung sa akin parang hindi ko masyadong mahal. Everyone celebrating but I was so sad, I felt so alone kasi una tulog si Maddie, tapos tulog din yung husband ko kasi nga syempre ilang days ng puyat from the hospital. So parang sabi ko, ang lungkot-lungkot ng Christmas na to. Hindi ko ma-explain kung gaano kalungkot